Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito po ang sinabi ni Boying Rimulya, ang ating ombudsman. Ombudsman urged Saldico to follow proper process and seeking justice. Hmm? The Office of the Ombudsman released a statement on Friday responding to former Ako Bicol Representative Saldico's public challenge to Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, stressing that credible investigations must follow the correct legal steps and verified testimony. Kung nandyan ka nga naman, Saldi ko, sa ibang bansa, paano magiging credible yung mga sinasabi mo? O, di ba? Nagbibintang ka eh. Oh. Umuwi ka rito. Ha? Saldi ko. Umuwi ka. Huwag kang matakot sa seguridad mo. Ha? Mas matakot ka dyan. Nasa ibang bansa ka. Baka makita ka ng mafia dyan, nako, delikado ka pa. Kaya umuwi ka, panumpahan mo ang mga sinasabi mo, ha, sa Senado, nang malaman kung nagsisinungaling ka o hindi. Kasi pag nasa Senado ka, under oath ka, at napatunayang nagsisinungaling ka, ikukontem ka ron, ikukulong ka. Ha? Saldi ko, alam mo yan. Kasi may kulungan doon, din doon sa Congress na pinanggalingan mo. Ha? Kung hindi ka ba naman saksakan ng duwag bakit ka tatakbo? Oh, di ba? Bakit ka umalis? Sinasabi mo na pinigilan kang bumalik dito, kalukuhan mo. Ha? According to the Ombudsman, every serious inquiry requires witness, witnesses to come forward, submit written account, and undergo thorough verification. Oh, yan ang dapat mong gawin. The process may be slow, but it ensures that justice is grounded in fact and not speculation. Ha? Naintindihan mo? However, instead of appearing before the office, Ko has been sharing his claims through videos and social media. Because of this, the ombudsman said it must carefully examine every statement since all witnesses are subject to the same standard procedure with no exceptions. Huwag mong sabihin, dyan ka lang. Pumunta ka dito sa Pilipinas, umuwi ka. Ha? Nang mapanumpahan mo ang mga sinasabi mo. Hmm. At kapag nagkamali ka sa sinasabi mo, tiyak, diretso ka doon sa detention cell ng Senado. Ha? The office added that its doors have long been open for Ko and that is has repeatedly asked him to formally present his evidence. If fear is the reason he avoids the process, the ombudsman huh, assured him that protection will be provided, emphasizing that a witness safety is essential in the search for truth. Hmm. Bibigyan ka ng proteksyon ng ombudsman, kaya umuwi ka. Ha? Kung totoong lahat yan pinagsasabi mo. Kasi doon sa mga pinapakita mong video mong mga luggage, may mga tag price pa. Ha? At walang mismong date doon mismo sa picture. May date doon mismo doon sa sa script. Ha? Oh. The statement ends with direct call for Ko to return, submit his testimony, have his claims verified, and go through the same process required of everyone. Oh, naintindihan mo. If justice is truly his goal, the ombudsman said it begins with proper procedure, not noise. Kasi ang ginagawa mo ngayon ay puro ingay.
Puro ingay. Sino ba ang nag-convince sa'yo para bumaliktad, ha? Para ituro si BBM. Sino nag-convince sa'yo? Ha? Alam ko may nag-convince sa'yo at ginawa yang script na yan na sabihin mo. At mayroon discrepancy doon sa mga picture ng luggage na sinasabi mo. Bakit may mga presyo? Ha? Yung pinapakita mo. Di ba? Oh, oh. Ko, umuwi kayo. Ha? Isumite ang inyong salary ay ang inyong salaysay. Ipaberipika ang inyong mga pahayag sumailalim sa parehong proseso na pinagdadaanan ng lahat. Kung tunay na layunin ninyo ang hustisya dito iyon magsisimula, hindi sa ingay kundi sa tamang proseso. Yan po ang mga sinasabi ni Ombudsman Crispin Rimulya sa'yo, Saldi ko. Ha? Ah, sapagkat hindi po ako convincing sa sinasabi mo. Sabi nga ni Tubi Chanko walang logic ang pinagsasabi mo. Ha? Na bakit pa uutusan ka ni BBM, ha? Na mag-insert ng 100 million. Pwede niya namang gawin 'yun sa NEP. Ha? Oh, 'di ba? Ang BICAM po, wala pong partisipasyon ang mga executive diyan. Congressman at senador ang nandyan. Ah, kahit sabihin mong utusan ka through phone, tinawagan ka, na inutusan ka, mag-insert ka ni ganito, bakit ikaw ang tatawagan? Dapat niya, tawagan niya ang kanyang pinsan, di ba? Ito pa lang, dito pa lang, mayroon ka ng pagkakamali. Mayroon ng butas dyan sa salaysay mong mali-mali. Oh. At saka yung mga pinapakita mong luggages na di umano nilagyan ng pera, hindi pare-pareho ng size. Kung sinasabi nila nga ang laman nyo, ang sinasabi ni Gutesa, 48 million ba yon? 48 million? Doon sa malaki, ay sa maliliit ng luggage, kasi bang 48 million yun? Kung tigi 1,000 yun bawat, bawat 1,000,000, 1 kilo. Oh, oh. 100,000 ang isang bundle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bundle yun, 1,000,000. Hindi magkakasya ron, boy, saltik. Ha? Oh. Magkakasya ba ron ang ang 48 million? Ha? Kulang-kulang na isang kaban na bigas? Hmm? Ito kalalabas lamang po ngayon ah, ng Turismo Central Luzon, ha? Oh. Kaya ikaw, Zaldi ko, kung totoo 'yan sinasabi mo, umuwi ka rito. Yan ang pinakamainam mong gawin. Huwag kang magtago diyan sa ibang bansa. Hmm? Patunayan mo ang lahat ng sinasabi mo, i-verified at panumpaan mo dito sa Senado. At huwag kang nandyan sa ibang bansa, nagtatago ka. Ha? Muwi ka. Ha? Baka sakali magbago ang isip ko, kampihan pa kita. Pero kung hindi ka naman uuwi, nandiyan ka lang ngak-ngak ka lang ngak-ngak, lalabas na sinungaling ka at puro chismis lang ang pinagsasabi mo. Ha, Zaldi ko? Oh, yan po ang para sa iyo. Dito naman po sa kabilang banda, no? Oh, ngayon lang po ito. The Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, on Saturday cautioned, ha, against the political exploitation of the allegation made by former Ako Bicol Representative Zaldico,
who recently broke his silence after being implicated in the corruption of budget insertions and kickbacks in government infrastructure project. Ha? Ang sabi po rito, ha? Ng CBCP, winawarningan ng tayong mga tao, political exploitation of Saldicos allegation. Ha? Tayo binababalaan ng ating mga kaparian ukol dito sa mga siniwalat ni Saldico. Magbasa po tayo ng mga comment. Wala na, basag script, di patok sa CBCP. Hindi talaga papatok ito dahil nga puro pawang kasinungalingan. Yun bang ang luggages nga na pinipicturean niya na doon daw nilalagay yung dumano yung mga pera. Ano yun? Mayroon pang tag price? Mukhang bagong bili? O sige nga, mayroon pang ano yun? Saan nyo binili? Sa sale? Oh. Ang mga legal na institusyon ay aktibo sa pagresolba ng corruption cases, lalo na sa infrastructure at flood control project. Kaya't malinaw na may mga hakbang na nais malihis ang investigasyon mula pa lang sa Blue Ribbon Committee. May mga grupong nagsubok manggulo at malamang ay para protektahan ang ilang individual na may kinalaman dito, kaya red flag ang mga ang pagbanggit ni Saldico ngayon kay Gutesa. Nakakabahala ito lalo na't parang may parehong sources sila o may mga taong nagkukonekta sa kanila. Nagiging malinaw na ito ay isang malaking nuance. Nagtatangkang ilihis ang investigasyon at iwasan ang mga tunay na issue. Tama po. Tama po. Ganun po talaga 'yan eh. Ah. At saka hindi ka panipaniwala itong mga pinagsasabi ni Saldico na 'to. Ha? Magbasa po tayo ng medyo mahaba-haba. Ito, tingnan po ninyo. CBCP warns political exploitation of Saldico allegation. Oh, ayan. Hmm. Manila, Philippines. The Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, on Saturday cautioned against the political exploitation of the allegation made by former Ako Bicol Party List Representative Saldico, who recently broke his silence after being implicated in the corruption of budget insertion and kickbacks in government infrastructure project. This came from this came after Ko on Friday claimed that he was told by former House Speaker Martin Romualdez to stay out of the Philippines, despite planning to return to the country after his medical checkup, as these were directives of President Bongbong Marcos Jr. Kalukuhan. Ah. We likewise caution against the political exploitation of this allegation, especially when released at sensitive moment that may inflame public sentiment or be used to influence political outcome, the CBCP said in a statement pinned by its president Cardinal Pablo Virgilio David. Co also implicated Romualdez and Marcos as the alleged masterminds behind the 100 billion worth of insertion in the 2025 national budget. Hmm? Co then published a list of proposed projects that Marcos, through Romualdez Budget Secretary Amina Pangandaman and Presidential Legislative Liaison Officer Adrian Bersamin, purportedly requested to be inserted into the budget of the bicameral conference committee level. Huh? The CBCP is then calling for truth, justice, and due process to prevail, emphasizing that the Filipino people deserves
clarity, not conjecture. Conjecture, truth, not rumors. Accountability, not manipulation. Saldi ko, ha? With the CBCB also urged ko to return home. Yan ang pinakamaigi mong gawin. Ha? Umuwi ka rito. Nothing that if his accusation are credible and with verified evidence, he must file charges before proper court under oath. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Dapat under oath ang mga pinagsasabi mo. Kasi lumalabas yung pinagsasabi mong na ay isang chismis. Public declaration on social media, however alarming, cannot take the place of formal testimony in the appropriate legal venue. Hmm. For the good of the national such claim must be examined transparently, impartially, and in accordance with the rule of law, the CBCP stressed. After cause accusation, Malacanang belief the claims describing them as completely without basis and hearsay. Your accusation is completely without basis and hearsay. Saldi ko, umuwi ka rito sa Pilipinas. Ha? Hindi yun nandyan ka sa kabilang dako ng mundong nagtatago ka para mapatunayan mo na tama ang ginagawa mo. Imbestigahan ka rito. Ha? Hindi puro ngaw-ngaw, puro walang basihan. Oh, ayan pa. Sinasabi pa ni Gatchalian, Senator Gatchalian na umuwi ka rito. Ayan, oh. Ayan, di ba? Oh. Ayon po dito, video statement ng ex-congressman ko hindi makakatulong sa Senate Blue Ribbon Committee. Oh. Dapat pumunta ka, umuwi ka rito. Dapat doon ka sa Senate magngangal-ngal. Nang marami magtatanong sa iyo mga veteranong abogado. Iwan ko lang kung hindi umikot ang tumbong mo. Hmm? Hmm. Oh. Ngayon, ini-invite ka ni Lacson na kahit na nandyan ka sa ibang bansa at pumunta ka doon sa embassy, kung saan ka man naroroon, halimbawa, nandyan ka sa France, pumunta ka sa Philippine embassy dyan sa France, mag-under oath ka ron, through Zoom. Ha? Papayagan ka para i-validate yung mga sinasabi mo. Huh? Ngayon, pag hindi mo ginawa yan, wala talaga mangyayari sa'yo. Diyan ka lang, mabulok ka dyan sa ibang bansa. Ay, hindi ka naman pala mabubulok dyan kasi mayaman ka na eh. Marami ka nang nanakaw na pira ng taong bayan. Ang mahirap dyan kasi pinangakuan ka na mawala lahat yung kaso mo kapag bumaliktad ka. At para pag nawala, sinong nangako sa'yo ng ganun? Na bumaliktad ka at para pag napalis yung presidente, mawawala na lahat yung kaso mo. Eh, tatanga-tanga ka, papayag ba naman ang mga Pilipino? Ha? Papayag siguro yung side ng nag-convince sa'yo na ipawalang sala ka, pero yung mga ibang Pilipino na ikaw
ang alam na magnanakaw sa Congress, hmm, ikaw, Saldico, marami nang naiinis sa yung tao. Hmm? Kaya 'pag, gusto mong matigil ang pagkamuhi ng tao sa'yo, umuwi ka rito. Hangga't hindi ka umuuwi, mananatiling namumuhi ang mga tao sa'yo, pati na ang pamilya mo. Mamumuhi ang taong bayan sa'yo at sa iyong pamilya. Ah, yan ang sinasabi ko sa'yo, Saldi ko. Pinapahirapan nyo lang ang Pilipino. Mga kayo, lalo kayong yumayaman dahil nagnanakaw kayo ng pondo ng bayan. Pero ang epekto dito sa taong bayan, yung mga liit na taong bayan na kasama sa Beyond Poverty Line, sila ang talagang nagdurusa rito sa mga kagagawan nyo. Mga politikong, mga demonyong pulpul, magnanakaw kayo. Okay, mga kaibigan, hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutang like, subscribe, and share. Ramiro Boulder po. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.